Park sa Maynila. Singil sa kuryente ng Meralco tataas sa Oktubre. Panibagong round ng dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene simula na ngayong umaga. Dalawang ininalang karnaper sa Caloocan arestado matapos ipatubos sa may-ari ang ninakaw na kotse. Sa pagpapatuloy ng trial laban sa napatalsik na Egyptian President na si Hosni Mubarak, ang nagpoprotesta laban sa dating Pangulo nakagirian ng mga pulis. At Mike Tan, hindi napigilang mapaluha nang malamang siyang napiling bumida sa pinakabagong drama series ng Kapuso Network. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mahigit 200 kilo ng botya nasabat na naman ng mga otoridad malapit sa Paco Market sa Maynila. Ito na ikatlong beses na may nakumpiskang double-dead na karning baboy sa Maynila sa loob lamang ng halos isang linggo. Narito ang report ni Dante Perelio. Humigit kumulang 250 kilo ng double-dead na karne ng baboy ang nasamsam ng mga tauhan ng Manila Veterinary Inspection Board pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Mula raw sa pulilang Bulacan ng mga botya at plano sanang ibagsak sa Paco Market nang masabat ito sakay ng pick-up matapos may magtip. Tinatakpan nila ito ng lona tapos nilalagay sa ilalim ng bangko para hindi halata na may dala sila ng ganong klaseng karne. Nakatakas ang driver ng pick-up pero nahuli ang 18 taong gulang na kasamahan niyang si Richard Cruz. Ayon kay Cruz, kakilala lamang niya ang driver at sumama raw siyang maghakot ng mga karne matapos alukin ng 50 pesos na bayad. Pero di raw niya alam na iligal ang kanyang napasukang trabaho. Hindi ko po alam yun kasi first time ko lang po talagang pumunta dito at sumama sa kanila. Ito na ang ikatlong beses na nakakumpiska ng botya ang mga taga Manila Veterinary Inspection Board sa loob lamang ng 4 na araw. Noong Biyernes, 500 kilong botya ang iniwan na lang sa isang sulok sa Divisoria. Kahapon naman ng madaling araw, 400 kilong botya na nakabalot pa sa yelo ang nasamsam. Paliwanag ng MVIB, dumable ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay ng mga baboy dahil sa pagbago-bagong panahon. Pag tayo ay malimit kumain ng ganito, na mataas ang residue ng antibiotic, nagde-develop tayo ng resistance. Kaya kung minsan, pag nagkasakit tayo, nahihirapan tayong gumaling, mag-take man tayo na mag-take ng antibiotic. Reklamong paglabag sa City Ordinance 4739 o selling of hot meat ang isasampa kay Cruz na may multang 1,000 to 5,000 pesos at kulong na 5 buwan. Ayon sa mga otoridad, ang botya ay walang balat dahil karaniwang may pasa o mabalahibo, hindi pantay ang kulay ng karne at masangsang ang amoy. Yan ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Dante Perelio, reporting. Bagay po ng kampanya kontra botya, mausap natin si Executive Director Jane Bacayo ng National Meat Inspection Service. Director Bacayo, good morning. Good morning, Igan, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Opo, sunod-sunod po yung pagkumpiska ng botya sa Maynila, no? Naiwasan nila uli itong balintawak o kaya itong Pasay din, eh. Saan ho galing itong double-dead na karne? May sinasabi, galing din sa regular na dealer daw ng mga baboy din? Hello, Igan, ito kasi kinano natin itong mga nagbibenta ng mga butsa ngayon sa Metro Manila. Ito ay inaabangan natin hindi lamang doon sa mga talagang hindi regular na nagbibenta. Kaya nga ito, kahit yung mga regular na nagbibenta ng mga butsa o ng mga karne, binabantayan din natin kasi nakikita kasi natin minsan kasi hinahalo nila doon sa mga sa mga magandang karne. Kaya binabantayan natin ito ng maigigan sa lahat ng mga pamilyang bayan sa Metro Manila. Kung hindi makakarating ng palengke, good. Ayan, nahuhuli nyo po sila. Paano yung hindi nyo po nahuhuli? Alam mo, Igan, maganda ngayon ang maganda ngayon ang kampanya namin. Kasi noon, ad hoc lang yung task force namin. Pero ngayon talagang regular na itong mga task force namin na ito lang ang trabaho nila sa araw-araw. Okay. Meron ho kami impormasyon na ito ho palang
parokyano nito mga double dead na karne, mga karinderya daw ho, Direktor. Ito talaga ang minomonitor ng mga tauhan namin ngayon na ito ang hindi lamang dito sa Pamilyang Bayan binabantayan namin, kundi pati doon sa mga probinsya binabantayan namin kung saan ito nagmumula. Kasi mura no? Oo. Okay. Yun nga. Pag ito ho ba naluto na, eto kasi para lang tayo matakot o tumigil dyan, malaman yung epekto niya sa kalusugan. Wala pa ho yatang namamatay o nagkakasakit na matindi. Ito ho ba pag hinalo na sa karning regular, hindi na ho ba apektado yung lasa niya o yung kulay niya o mapapansin pa rin po, Direktor? Ito talaga kahit naluto na natin, ito ay makikilala pa rin na galing ito sa butsang baboy. Kasi yung amoy niya at saka yung lasa niya iba talaga. Kahit lagyan mo pa ng toyo o kung ano-anong panghalo, kunyari minudo, may mga sauce yun, maaamoy pa rin? Kahit lagyan natin, pag kagatin mo talaga, makikilala mo yung amoy niya na malangsa at saka mabaho pa rin. Igan. Kaya sa mga mamimili natin at saka yung kumakain, talagang pag makita, kapag malasahan nila na hindi maganda. Ano ba lasa? Medyo mapaklaba o ano? Yung natin, yung mabaho, yung baho ang maano niya, yung maamoy. May amoy? May amoy pa rin paghiwain mo na yung karne kahit luto na. Okay, saan ho tatawag yung ating mga kababayan pag may nalasahan ganyan? May hotline kayo, Direktor? Yung natin, talagang 24 hours itong 9243118 na landline natin. May tao palagi doon sa National Meat Inspection Service na tumatanggap sa mga tawag ng mga mamimili natin at mga consumers natin. Okay. Good luck ho at sana makipagtulungan tayo ang tao sa inyo, Direktor, dahil hindi ika nga madali yung inyong trabaho. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan, at lahat ng ating mga tagapanood. National Meat Inspection Service Executive Director Jane Bacayo. Kahon-kahong isda naman ang nahuli sa pamamagitan umano ng dynamite fishing. Nasabat ng mga otoridad sa Tondo, Maynila. Maring ipinagbabawal ang ganitong paghuli sa mga isda dahil lubha itong mapinsala sa kalikasan. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Katakam-takam sa paningin ang aakalain mong mga sariwang isdang ito. Nakakalula rin ang dami ng kahong itong naglalaman ng samot-saring klase ng isda sa Delpan Port sa Tondo, Maynila. Pero kinalaunan, mga huli pala sa pamagitan ng dynamite fishing ang mga isdang galing pa sa Linapakan, Palawan. Isang tip sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard ang nagpagulong sa operasyon. Ang last port of call niya, yung Linapakan, Palawan. Linapakan, Palawan. Which means, is it safe to assume na... doon nanggaling sa Palawan. So, ano nasa lubungan ninyo itong cargo ship? Alam niyo na ho, beforehand, na ito ho, may Based po sa intelligence report. Hindi namin ma-identify kung sino yung consignee kasi walang nag-claim sa mga boxes. Pag nalalaman natin na merong nag-operate ng dynamite fishing at natitrace natin kung kailan isasakay, siyempre, doon nag-uumpisa yung operation natin. Ito ang MV Andrea 1, ang barkong inabangan na mahigit 12 oras ng mga tauhan ng BFAR at Coast Guard. Hindi sila nabigo na lumabas sa pagsusuring huli sa dinamita mahigit 40 kahon o 2 metric tons ng isdang nakuha mula sa MV Andrea 1. Matagal na raw nilang minaman-mana ng laganap na dynamite fishing sa pinagmula ng mga isda. Pagka po pinabayaan natin na nagpapaputok po yung mga mangingisda, hindi po natin sila diniprive ng kanilang market, masisira po, mauubos po yung isda natin. So nakita po naman niya, namamatay po yung ganito kalalaki, siyempre patay din po yung mas maliit, at lalo na po yung mga similya. So, at a distance na mas farther ho, pati mga itlog ho niyan, patay na yung isda. Kaya ho nauubos at lalong nawawala yung supply ng ating isda. Mas mura ng hanggang 20 pesos na ibebenta ang mga isdang huli sa dinamita. Pero paano nga ba malalaman kung huli sa dinamita ang isdang bibilhin sa palengke? Makita natin, medyo namumula to. Then pagka pinasal mo to, lalabas yung dugo. Kasi pagka pumutok ang dinamita sa ilalim, ang unang maapektuhan sa isda ay yung tinatawag